Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugatan matapos pagbabarilin ang re-electionist Vice Mayor ng Datupiang, Maguindanao, 77 araw bago ang eleksyon 2025. Nadagdagan din ang mga iniimbestigang insidente umano ng vote buying na sa ngayon ay nasa 4 na. Pinakahuli ang sumbong sa Baguio kung saan isinabay umano sa pamamahagi ng party list membership card ang pamimigay ng pera. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sugatan matapos barilin si Dato Piang Vice Mayor Omar Samama, isang re-electionist. Base sa paunang report, nagsasalita si Samama sa isang programa sa Barangay Magaslong nang mangyari ang insidente alas 10 ng umaga. Patuloy ang investigasyon sa insidente at wala pang reaksyon ng COMELEC. Pero kabilang ang Dato Piang sa mga red areas of concern na inaprobahan ng COMELEC and Bank nitong Enero. Bukod sa karahasan, binabantayan ng COMELEC ang pamimili ng boto, gaya ng umunay pamamahagi ng pera ng isang party list sa Baguio, kalakip ng kanilang membership card. Sa ngayon ay nangangalap na ng dagdag detalye ang komisyon. Ipinakita sa amin yung picture nung allegedly ay membership card ng isang party list na may 300 piso. Pero alam niyo po kasi, yun lang po yun eh. Wala man lang kaakibat na testimonya o nagsasalitang o nagsabi ng isang tao na siya yung nabigyan. Isa ito sa 4 na insidenteng iniimbestigahan ng COMELEC Committee on Kontrabigay. Mas mainam umanong magreklamo ang mismong saksi at kung may video. Ang problema, napakadaling gumawa nun. Paano po kung lahat ng party list, 156 lahat sila, lagyan mo ng card lang. Pagkatapos may pera din, i-disqualify ba namin dahil lang sa ganon? We need other evidence. Yun po yung sinasabi natin. Pwede po mabiktima ang lahat. Kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence, may sasample lang kami niyan. Bumuo naman ng task force ang COMELEC para mabantayan ang political surveys. Sa Huwebes, pupulungin ang mga survey firm. Isa sa aalamin kung magkano ang binabayad ng mga kandidato. May kasunduan na dapat hanggang dito lang sa amount na to yung ibabayad para sa mga survey organization. Kasi unfair sa mga kandidato na sisingilan ng milyon. Paano sila makakabayad? At saka sosobra naman yon sa Statement of Contribution and Expenditure. Kaugnay naman sa printing ng mga balota, 60% ng gagamitin sa eleksyon ang naimprenta na. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Karumal-dumal ang sinapit na pangto-torture ng ilang Pilipinong ginawang love scammer sa isang crypto farm sa Myanmar. Hindi lang pambubugbog, kinukuryente rin daw sila kapag hindi naabot ang quota ng mabibiktima. 3 sa kanila ang eksklusibong nakausap ni JP Soriano at ito ang kanilang kwento. Sa kwartong ito sa bansang Myanmar, naganap ang umano'y labis na pagmamalupit at pang-aabuso sa 3 Pilipinang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ganito kalala ang pananakit na inabot ng mga biktimang itago natin sa pangalang Jenny, A at Rose. Halos magkulay ube na ang mga braso dahil sa pasa at mga natuyong sugat. Ang nanakit, ang kanila umanong Chinese employer sa pinagtrabahuhan nilang love scam at crypto farm Pogo sa bayan ng Miwadi. Kwento nila, pinapalo at kinukuryente sila kapag hindi sila nakakakota ng mabibiktima. Hindi po ako makasigaw kasi po naka-scotch tape po yung bibig ko po noon. Tapos nakaposas po ako. 2 kamay na nakasabit. Tapos yung paa ko rin po, parang nakapa-etis po ako. Parang yung that time po, iniisip ko po nun, parang gusto ko na lang pong mamatay. Tapos yun rin po yung sinesenyas ko po nun sa leader, sa boss, na patayin nyo na lang po ako, gano'n. Tapos yung dumating rin po yung time na yung ulo ko hinampas ko dun sa bed. Ganun, kasi gusto ko na po.
Noong isang taon, nirecruit daw sina Jenny at A ng kaibigan para sa trabaho sa Laos bilang call center agent. Pero pagdating doon, love scammer pala ang trabahong naghihintay, kung saan magpapaibig sila ng mga biktima sa kahuhut-hutan ng pera sa pamamagitan ng cryptocurrency investments. Noong Setyembre nang nagkakahulihan na sa Laos, inaya daw sila ng kaibigan na magtrabaho sa isang crypto farm sa Myanmar. Doon na nila nakilala si Rose. Isa rin daw Chinese national ang kanilang employer doon at doon naganap ang pananakit. Sa tindi ng dinaranas, nagdesisyon silang tumakas. Noong February 9 kasama ang mahigit 100 mga manggagawa mula sa Kenya, Uganda, Bangladesh at Nepal. Nagkumpulan sila sa isang bahagi ng crypto farm at lumabas ng gusali. At simula na po namin tumakbo. May mga nakasalubong po namin guard. Yung mga guard po na nakasalubong namin is pinagpapalo po namin upang makalagpas po sa kanila hanggang sa makarating po kami sa may likod. Sa may likod po na may sementong pataas. Lahat po kami is umakyat po doon, nagtulungan bawat isa. Pero yung iba po that time is nahuli na po. Binalik po kami sa black room, pinagpapalo po kaming lahat. Parang naiisip namin, parang ito na ata yung katapusan na. Wala na po akong doubt na mayroon pang chance na maligtas kami. Like, yung isip ko na po noon na dito na ako mamamatay. Lingid sa kanilang kaalaman noon, meron palang isang Kenyan na nakatakas at nakapagsumbong sa isang reporter tungkol sa kanilang karanasan. Kaya dumating ang Myanmar Special Force na DKBA o Democratic Karen Buddhist Army at sila ay nailigtas. That night, nag-process po lahat. Sinabi po sa amin na ibabalik na po kami sa country noon. Bali, na bunutan po kami ng tinig, pero may doubt pa rin po kami at kinakabahan hanggat nandun pa rin po kami sa site. Nitong February 19, nakabalik na ng Pilipinas sina Jenny, Rose at A kasama ang 10 Pilipino na nasagip sa crypto farm. Kabilang doon ang kanilang kaibigan na nag-alok sa kanila ng trabaho at inaresto siya agad ayon sa Department of Migrant Workers. They were posing as distressed OFWs but were actually perpetrators of the crime. So upon arrival, it was discovered that 3 of them actually had pending cases in different parts of the metropolis, but 1 of them was arrested right on the spot. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, bibigyan ng tulong pinansyal ang mga Pilipinong biktima ng human trafficking at idadaan sa mga medikal at psychosocial na pagsusuri at therapy. At pananagutin daw ng gobyerno ang mga sangkot at kakontsaba dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Umarangkada ang bentahan ng NFA buffer stock sa presyong hanggang 35 piso kada kilo. May mga hakbang na rin ng Agriculture Department para mababain ang presyo ng sibuyas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinilahan ang unang araw ng bentahan ng NFA rice na buffer stock lang noon pero pinayagan ng isupply sa publiko sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI dahil sa deklarasyon ng Food Security Emergency. San Juan City Hall ang isa sa bumili sa FTI at ibinebenta ito ng walang patong sa lungsod. 1,650 pesos kada sako pero may option na ibenta ng 33 pesos kada kilo. Pang-ulam, pambaon ng mga estudyante ko. Malaking bagay na po yung halos 1,000 mahigit din po yung natipid ko. Malaking bagay, tulong na murang bigas. Sa isang buwan, magkano binabudget namin? 150,000 na sako ang inisyal na alokasyon sa Metro Manila pero dadagdagan pa ito depende sa magiging demand. Ibinebenta ito sa mga LGUs at government agencies sa halagang 33 pesos kada kilo o 1,650 pesos kada sako. Pero maaari itong ibenta sa mga mamimili hanggang 35 pesos kada kilo. Okay lang to be resold pala kung 33 to 35 lang din ang benta nila. Huwag lang sa negosyante at huwag lang ibenta ng mas mataas sa 33 or 35 pesos. Imbis na ipataw namin ang kakaibat na gastos yan sa ating mga mamamayan, sinasalo. Yan din po ang billing ko sa mga kapwa Metro Manila mayors. Saluhin na po natin. Inaasang magsisimula na rin ang bentahan ng NFA rice sa ilang LGU na bumili nito tulad ng Camarines Sur.
Sa ngayon kasi sarami ng stocks, walang limit. Of course, kung yung demand ay ng mga LGUs nationwide ay biglang tumaas, then we will have to set yung weekly limits. Samantala, umaabot na ng hanggang 240 pesos ang kilo ng sibuyas. Yung sibuyas, patingi-tingi na lang sila. Hindi na makakakuha ng 1 kilo. Pag-aaralan ng Agriculture Department ang paglalagay ng maximum SRP sa sibuyas kung hindi ito magmura kapag dumating na ang mga imported. Harvest is coming soon. Kung sakaling mag-MSRP man tayo sa onion, maybe limited 2 weeks lang yan. Pinapupuntahan na sa Bureau of Plant Industry ang lahat ng cold storage ng sibuyas. Inspectionin kung meron bang new harvest na tinatago at hindi binibenta. Kasi parang kung meron ganon, mali yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Iniutos ng Pangulo sa bagong liderato ng Presidential Communications Office na huwag gumamit ng fake news at labanan ito. Umalma rin ang mga bagong opisyal ng opisina sa pag-ugnay ni dating Pangulong Duterte sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pagiging diktador. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nang manumpa bilang kalihim ng Presidential Communications Office, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary J. Ruiz. Iparating sa taong bayan ang mga programa ng gobyerno at hindi gagamit ng fake news, kundi lalabanan ito. Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Kung kayo mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sinagot din ng anilay fake news ang kasabay niyang nanumpa na si Undersecretary Attorney Claire Castro sa unang salang niya bilang bagong Palace Press Officer. Kaugnay yan sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan umano ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamulitika ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Ang kabilang kampo umano ang may gusto ng kapangyarihan. Ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Sinagot din ni Castro ang batikos ng dating Pangulo tungkol sa pagbebenta ng gold reserves ng bansa na ayon sa kanya ay labis-labis pero hindi naman idinedeklara kung saan ibinenta at sa magkanong halaga. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Sa isa namang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumibili at nagbebenta ang BSP ng ginto bilang bahagi ng core functions nito. Kapag nagbenta ang BSP ng ginto, ang napagbentahan daw ay nananatili pa rin sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng GIR kundi para matugunan ang pangangailangan ng bansa para sa foreign currencies. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Na-inquest na mga dayuhan at Pilipinong nagpapatakbo umano ng sinalakay na Pogo Scam Hub sa Parañaque. Pero bukod sa pangi-scam, nagpapataya rin umano sila sa India. Kaya under investigation din ang 300 Pilipinong empleyado. Nakatutok si Salima Refran. 4 na araw mula nang i-raid ang umano'y Pogo Scam Hub na ito sa Parañaque. Na-inquest na ang 20 dayuhan at 2 Pinoy na inaresto roon para sa reklamong qualified human trafficking. Kabilang sa kanila ang pinaka-boss ng Pogo. Pinangakuan sila ng trabaho ng just for
customer service representative, but it turned out hindi pang customer service representative kundi pang Pogo. Scamming. Sila yung nag-facilitate ng mga nagtatrabaho dito sa Pogo Hub na ito para mag-work ng matagal, wala namang kaukulang mga papeles. Puro illegal ang ginagawa nila dito sa loob ng Pogo Hub na ito. 3 Vietnamese at 1 Pinay ang tumatayong complainant at nagpatotoo sa umano'y love scam sa Pogo. Itong mga Vietnamese na ito yung mga models na ginagamit nila, nanga-attract ng mga investors. After na ma-inlove ka, ayun na, yayayain ka nila na mag-invest na sa cryptocurrency. Mahigit 300 empleyadong Pinoy naman ang pinakawalan pero hiniligtas sa reklamo dahil iniimbestigahan para naman sa umano'y sports betting para sa mga Indian. Nakikipag-ugnayan na raw ang Indian Embassy para hingin ang ilang nakumpiskang gadget sa raid. Ngayon kasi kinukuha pa namin yung mga laman nitong mga to at titingnan natin kung sino-sino dun sa mga nationalities nila yung mga na-scam. Nabisto rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagtakas ng ilang nag-voluntary deportation sa pamamagitan ng layover. Mismong Chinese Embassy ang nakipag-ugnayan para mahuli sila. Pakiusap ng PAOK sa immigration. Huwag sanang hahayaan na maglabas ang implementation order kapag ang ticket ng foreign national na magvo-voluntary deportation o di kaya departure order ay merong layover. Ginagamit po nilang pagkakataon yan para tumakas. Sa ngayon, sabi ng Bureau of Immigration, prioridad nila ang agarang pagpapaalis sa mga deportees. Kaya kumukuha sila ng anumang flight na available para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nagpasaklolo sa NBI ang kapuso comedian na si Poc Wang matapos umanong gamitin sa pang-scam ang lokasyon ng kanyang bahay sa Antipolo. Sunod-sunod na umano ang kumakatok at nagsasabing address niya ang nirentahan nilang staycation resort. Narito ang aking pagtutok. Blessing kung ituring ni kapuso comedian Poc Wang ang naipundar na bahay niyang ito sa Antipolo. Pero kamakailan may gumagamit ng mismong address at pinned location nito sa tinatawag na staycation scam. Sa social media page, pinalalabas na lokasyon ito ng isang staycation resort na bogus naman at hindi kanya. Magaganda yung mga pinapost niya dun sa sa account niya Ikaw naman siya, magandang review, magandang oo nga. Ikaw naman, maiinganyo ka talaga. Pero wala talagang ganong resort. Mula Disyembre hanggang nitong nakalipas na araw ng mga puso, maya't mayaan niya ang punta sa kanyang bahay ng mga umunoy nagbayad para tumuloy sa bogus staycation resort. Gustuhin man daw na bawiin ang ibinayad, binablock na ang mga biktima ng scammer. Minsan sa loob na isang araw, ang kumakatok na tao dito, 3 hanggang 5 biktima. Sa isang araw lang yon. At karamihan yon mga nagda-down na. 7,000, may 5,000, may 10,000. Sa isang linggo, kumikita siya ng mahigit kumulang 200,000. Walang ideya si Poc Wang kung bakit nagamit sa scam ang kanyang address. Naglagay na sila ng notice sa bakod ng kanilang bahay para ipaalam ito sa publiko. Nagtatakot ako para sa family ko. Nilagay mo sa risk ang buhay ng pamilya ko. Kaya hindi kita titigilan. Kakasuhan ko siya. Kanina, formal lang nagain ng reklamo sa NBI Cybercrime Division si Poc Wang. Panawagan niya sa mga natangayan ng pera. Magsama-sama tayo. Huwag natin titigilan at hindi nakukulong yan. Ang NBI nagpaalala sa publiko para hindi mabiktima lalo't patok ang staycation ngayon. Kailangan mag-book sila sa regulated platforms natin. Since they are regulated by our government agencies, nakakasigurado po tayo na mabubook natin. Secondly po, mag-ocular to make sure that the owner legally allowed by the owner po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang mga may-ari ng jeepney at dump truck na sangkot sa banggaang ikinasugat ng 11 sa Antipolo City. Nitong Sabado, nag-overshoot sa kabilang lane ang jeepney at bumangga sa kasalubong na truck sa kurbadang bahagi ng Sumulong Highway. Nadali naman ang truck kaya tumagilid ang isang tricycle. 3 ang sugatan. 3 sa sugatan ay sakay nito habang 8 ay sakay ng jeepney. Ayon sa investigasyon, nakatulog umano ang driver ng jeepney na nawasak ang harapan. Iniutos na ng LTO sa mga may-ari ng jeepney at truck na isuko ang kanilang mga driver.
Sinampahan na ng reklamong reckless driving ang driver ng jeepney. Posibleng madelay o maantala ang ilang mass transpo project dahil sa budget cut o dahil sa issue ng right-of-way. Ayon sa bagong Transportation Secretary, may mga sinita rin siya nang mag-commute kanina gamit ang EDSA busway. Nakatutok si Joseph Morong. Tulad ng pangako niya, pagka-point sa kanya, nag-commute si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. At nang sumakay siya sa EDSA bus carousel mula Ortigas hanggang sa monumento sa Caloocan, napunan niya ang mga sira-umunong mga elevator, mga nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at mga sirang orasan. Ginawa niya ito matapos ang turnover ceremony sa DOTR kaninang umaga. Sa malalaking proyektong pang-commuter na minana ni Transportation Secretary Vince Dizon kay dating Secretary Jaime Bautista sa turnover kanina, pinakamarami pang dapat tapusin ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatakbo mula Laguna hanggang Pampanga at ang Metro Manila Subway Project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan. Sa datos ng DOTR, wala pang 30% ang naitatayong struktura sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Subway. Target sana yung partial operability o yung pagpapatakbo ng ilang bahagi nitong Metro Manila Subway at yung North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. Pero tila nalalagay na yan sa alanganin dahil sa ilang problema sa budget at mga legal na issue. Ayon sa DOTR, tinapya sana hanggang 80% ang pondo para sa mga foreign assistance projects ng DOTR sa 2025 na budget. Losing 80% of your budget is huge. No, it's a big problem. No, and but as you said, meron naman saan program, so we're going to have to work with the Department of Finance and the Department of Budget to see how we can save 2025. Nadiskaril din sa pag-arangkada ng NCR ang pagbili ng right-of-way o mga lupang dadaanan nito na may nakatira mga informal settler. Ayon kasi sa Department of Justice, hindi pinapayagan ng Republic Act 10725 ang pagbabayad sa mga informal settler na sisirain ng mga bahay. Ang kaso, kondisyon ng mga pautang para sa proyekto na dapat bayaran ang mga nakatira sa daraanan ng proyekto, informal settler man o hindi. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on these. No? We will do everything we can to speed things up, because that's the order of the President. Plano ring isa pribado ang operasyon ng MRT3 at EDSA busway sa susunod na taon. Sa tuloy pa ring PUV modernization naman, kailangan aniyang bigyang pansin pa rin ang abot 20% ng mga jeepney driver at operator na hindi sumali sa programa. Less than 20%, buhay yung pinag-uusapan natin doon. No? Buhay ng mga tao yun. So, hindi porket less than 20% yun, hindi natin sila papakinggan. Nauna nang ipinagpaliban ni Dizon ang pagpapatupad ng cashless na transaksyon sa mga expressway. Pero sabi ng SMC Infrastructure, kailangan ng cashless at contactless toll collection para sa target ng Transportation Department na mapag-isa ang sistema ng dalawang toll operator. Does cashless mean zero, meaning isasara lahat ng barrier to people who have no RFID reader or whose RFID reader has zero or negative balance. So we will have to see. We will have to work with the toll operators. But I think first things first, we have to make sure that the current system in place is as efficient as possible. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng kampanya ng ilang senatorial candidate para sa eleksyon 2025. At nakatutok si Chino Gaston. Nakipagpulong sa e-trike driver sa Boracay si Senador Bongo. Sa Villasis, Pangasinan, tinalakay nila Amira Lidasan at Representative Franz Castro ang pagpapababa ng presyo ng bilihin. Ang mga pangangailangan ng mga residente sa Zamboanga City ang binigyang pansin ni Senadora Amy Marcos. Inihayag ni Manny Pacquiao sa Bataan ang kanyang suporta sa Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Idiniin ni Ariel Querubin sa Baras Rizal na patuloy niyang lalabanan ang korupsyon. Ang mga nagtitinda sa Alabang Public Market, kinamusta ni Willie Revillame.
Ang matibay na pamamahala ang ibinida ni Senador Francis Tolentino sa Pasay. Kabilang ang kahalagahan ng pabahay sa mga iginiit ni Benhur Abalo sa Quezon City. Nagpakita naman sa mga weaver at estudyante sa Antique si Senadora Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Napag-usapan ang pagpapatibay ng kooperasyon ng Japan at Pilipinas sa gitna ng hamon sa Indo-Pacific region sa pagbisita ng Defense Minister ng Japan sa Pilipinas. Nag-courtesy call si Japanese Defense Minister Nakatani Gen kay Pangulong Marcos kung saan sinabi ng Pangulo na umaasa siyang mapapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Nakapulong din niya si Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol sa pagpapaigting ng kooperasyon sa depensa ng dalawang bansa. Sabi ni Nakatani, hangad ng Japan ang mas malawak na operational cooperation sa Pilipinas, mas maigting na people-to-people exchange at ang promosyon ng defense equipment at technology cooperation. Nagpasalamat din si Teodoro sa una at ikalawang overseas security assistance ng Japan, kabilang ang radar system sa Wallace Air System sa La Union na kayang madetect ang mga lilipad sa airspace ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea. Umaasa naman si Teodoro na matatalakay na ng lehislatura ng Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa Pilipinas na kahalintulad ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na exempted ang pagtulong ng Amerika sa Philippine military sa pansamantalang pagpapahinto ng US assistance sa ilalim ng Trump administration. Sa ulat ng Reuters News Agency, $5.3 billion ang exception sa inaprubahan ng Trump administration at kabilang diyan ang mahigit $300 milyong na alokasyon para sa pagpapabuti ng security forces ng Pilipinas. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Jose Manuel Romualdez, patunay ito na nananatiling maganda ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika. Kasama rin sa security exemptions ang programa sa Taiwan at pagbili ng body armor at armored vehicles para sa Ukraine. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. 2 days of splash and fun ang Waterbomb Manila 2025 last weekend. Lineup pa lang very star-studded na from K-pop artists gaya nila Chanyeol, Hwasa, Kang Daniel, Jessie at marami pang iba. Giving sweet boyfie vibes ang new IG upload ni V ng BTS. Kilig na kilig ang ARMY sa kanyang photo with red roses habang naka-military uniform. Pero ang isa sa kinakiligan ang buff photos ni V habang nasa gym. Tinapos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilitis kina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dating City Administrator Aldrin Cunha. Para po yan sa graft charges, kaugnay ng 25.3 million peso solar power project. Binayaran ng proyekto kahit wala umanong net metering system ang private contractor na bahagi ng kontrata. Huling tumestigo si Cunha na pumirma sa disbursement voucher. Paliwanag niya, pirmado na rin kasi ito ng city accountant at city treasurer na ibig sabihin umano ay kompleto na ang mga dokumento kaya pwede nang ma-release ang pera. Pinayagan ng korte ang depensa na magsumite ng formal offer of evidence habang bibigyan ng panahon ang prosekusyon na magkomento. Birthday lunch lang sana pero tila naging preview ng new GMA projects ang pagtitipon ng ilang sparkle artist kanina. Kabilang dyan ang isang mapapanood sa isang streaming app kung saan kasama ang isang former Pulang Araw star. Alamin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Kainan, kwentuhan at kantahan. Ganyan ang birthday lunch with Sparkle birthday celebrants for the month of January, February, and March. Ang get-together, mas pinasaya pa ng impromptu performances mula sa Sparkle artists. Kumanta rin si Mommy Dearest star Katrina Halili na first time daw nakadalo sa Sparkle birthday lunch.
kanina nakaka-nervous kasi nakakaya pala kumanta pag kilala mo yung mga kasama mo. Nahiritan ding kumanta si Jay Ortega na pagkatapos ang pagganap bilang sundalong Hapon na si Akio sa Pulang Araw ay mapapanood naman soon sa upcoming GMA View original series na Slay. Very different din yung character tsaka yung mga co-actors ko syempre iba na din. So na-enjoy ko rin katrabaho sila dahil mas marami akong natututunan along the way. Present din si Lexie Gonzalez na nag-celebrate naman ang kanyang birthday kahapon. Sa Instagram, nag-post si Lexie ng kanyang birthday photoshoot wearing a gold glittery gown. Bukod sa busy with her upcoming serye na Cruz vs. Cruz, college student din si Lexie taking up communication. Iba din ng may degree. Iba yan talaga ang may pinag-aralan. Kaya tinataguyod natin. Ako pinipilit ko makapagtapos alongside with working. But I'm really grateful na nagagawa ko ito. Also with the help of Sparkle. Present din sa celebration sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, and Sparkle officers. From Sparkle Birthday Lunch, diretso naman si Ashley Sarmiento sa red carpet premiere ng horror film na The Caretakers, kasama ang ka-love team na si Marco Massa. First time daw nilang magsama sa movie at ibang-iba raw ang Ashko na mapapanood sa pelikula. Siyempre, may moments pa rin naman kami, pero hindi nakilig way. Yeah. Weird way. This horror film is gonna be like family drama balance na katatakutan na po. Kumbaga meron po kanya-kanyang pinaglalaban yung families namin. So, sino nga ba ang mananaig sa dulo? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kaisa ang mga Pilipino sa panalangin para sa paggaling ni Pope Francis na 10 araw nang nasa ospital at nananatiling kritikal. Nakatutok si Mari Zumali. Nitong linggo sa gitna ng balitang kritikal ang lagay ni Pope Francis, binigkas ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang espesyal na panalangin para sa Santo Papa sa Roma. This Sunday, we also pray in a special way for Pope Francis. Nananatiling naka-confine si Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Roma. Ang mga foreign national na naka-pilgrimage ngayon sa Vatican nananalangin din sa kanyang paggaling. Extend my message to the whole Filipinos. Please always including your prayer the health of the Pope. Si Pangulong Bongbong Marcos ipinahayag sa social media ang kanyang pakikisimpatya sa kondisyon ng Santo Papa. Kaisa raw tayo ng buong mundo sa panalangin para sa kanyang kalakasan at paggaling. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP naaalarma raw sa kalagayan ngayon ng Santo Papa. May binanggit na siya na he may not make it this time. Okay? So parang doon pa lang sa sinabi niyang yon, parang kami naman din ang nakikinig at na sumusubaybay. Ano to, napaka-delikado yata talaga ng kanyang lagay dahil nararamdaman niya. But then again, sa ganitong mga pagkakataon, we can only trust in the power of the Almighty. Ayon sa official communique ng Holy See na inilabas sa media, naging restful naman daw ang ika-10 gabi ni Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Roma. Sabi pa sa pahayag, and I quote, "The night went well, the Pope slept and is resting." End of quote. Nitong linggo, sinabi ng Vatican na nananatiling kritikal ang kalagayan ng Santo Papa dahil sa double pneumonia, bagamat hindi naman umano nakaranas ng panibagong krisis. Sa kabila nito, nananatiling alerto raw ang Santo Papa at nakapagsimba rin sa ospital nitong linggo. Sa kanyang social media, nagpasalamat din ang Santo Papa sa lahat ng nagdarasal para sa kanya. Partikular daw siyang tinamaan sa mga sulat at guhit ng mga bata. Hinikayat din ni Pope Francis ang lahat na ipagpatuloy ang misyon ng may saya at pagmamahal para sa kapwa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Sa kanyang podcast na Surprise Guest with Pia Arcangel, nagkaroon si Pia ng makabuluhan at masayang puntahan kasama ang ilang malalaking pangalan sa larangan ng sports, showbiz at iba pa. As parents, tayo talaga ang architect sa magiging future ng anak natin. Ngayon, mga influential na personalidad naman tulad ng business tycoons, tech innovators, award-winning artists, at iba pang industry leader ang makaka one-on-one ni Pia sa pinakabagong GMA Integrated News Podcast
na Power Talks with Pia Arcangel na magsisimula sa February 26. Mabuhay and welcome to Power Talks. Excited si Pia para sa bagong podcast produced by GMA Digilabs. I hope that from the show, viewers and listeners will be able to pick up stories that they will learn valuable lessons that they can apply to their own lives as well. Sabi ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, patuloy ang paghahanap ng GMA Network ng makabagong paraan para maabot ang audience sa iba't ibang online platform. First guest sa newest Kapuso podcast si Attorney Felipe L. Gozon, Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee ng GMA Network. Dito nagkwento siya tungkol sa kanyang childhood. Oh yes, I was so malikot. I was all over the place. Pamilya. So sir, what are some of the biggest joys you have as a parent and as a grandfather? Well, to see my children succeeding. Life lessons. Early on, I already learned never to argue with my mother. You will never win. So why argue? Ang kanyang leadership style. I learned from that not to listen to excuses. At realizations. When you look back, your career, everything that you have accomplished, what would you say to your younger self? In life, you have to set a goal. And when you achieve the goal, you cannot imagine how you feel. Magkakaroon ng bagong episode ng Power Talks with Pia Arcangel tuwing Wednesday sa Spotify, Apple Podcasts at lahat ng GMA Integrated News social media platforms. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Wow, I can't wait for that. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Janina. Salamat sa iyo, Janina. Thanks, Janina. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.